Narito ang pinakahuling update sa lagay ng panahon ngayong Miyerkules ika-24 ng Setyembre taong 2025. Ang low pressure area na mino-monitor natin sa silangang bahagi ng bansa ay ganap ng bagyo at pumasok na sa Philippine Area of Responsibility. Ito ay may kategoryang tropical depression na may lakas ng hanging umaabot sa 55 kilometers per hour at bugso na umaabot sa 70 kilometers per hour. Kumikilos ito pahilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour at posibleng maglandfall sa bansa. Base sa pinakahuling outlook, makikita natin ang pagdaan nito sa silangang bahagi ng Visayas at posibleng maglandfall sa Sorsogon, Catanduanes, Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Quezon Province, Laguna, Batangas, Cavite, Bataan, Zambales, Pampanga, Tarlac, at Bulacan. Ang mga nabanggit na lugar ay dapat maging alerto sa posibleng pagdaan ng bagyong Opong na inaasahan nating lalakas pa at posibleng umabot sa severe tropical storm. Dahil dyan, posible ring itaas ang signal number 3 sa mga lugar na dadaanan ng sentro ng bagyong Opong. Samantala, kahit hindi tayo daanan ng sentro ng bagyong Opong, apektado tayo ng malalakas na pag-ulan at pagbugso ng hangin. Kaya posible ring magtaas ng signal number 2 at 1 sa mga kalapit na lugar dahil sa hagip ng hangin ng papalapit na bagyo. Dahil dito, inaasahan na natin ang kalat-kalat na pag-ulan lalo na sa silangang bahagi ng Visayas at Bicol Region kung saan malapit ang sentro ng bagyong Opong. Kaya ang mga taga Bicol o mga Uragon ay maghanda sa papalapit na banta ng paglandfall ng bagyong Opong dahil inaasahan din natin ang mapaminsalang hangin na dulot nito na inaasahan nating makakaapekto na sa atin bukas ng hapon at gabi. Dahil sa paglapit ng bagyo, pinaghahanda na natin ang ating mga kababayan sa posibleng paglandfall nito sa ating bansa. Inaasahan natin na lubos itong makakaapekto pagsapit ng Biyernes hanggang Sabado, kung saan may nakataas na tayong babala sa malalakas na pag-ulan na maaaring maranasan ng mga kababayan natin, lalo na sa posibleng daanan ng bagyong Opong. Kaya nakataas ang weather advisory natin sa lugar ng Eastern Samar, Northern Samar, Sorsogon, Albay, Catanduanes. Kung saan ang mga nabanggit na lugar ay inaasahan nating makakaranas ng mga pag-ulan na aabot sa 100 hanggang 200 mm, kaya nakataas ang orange rainfall warning sa nasabing lugar. Samantala, 50 hanggang 100 mm naman na pag-ulan ang ating inaasahan sa mga lugar ng Dinagat Islands, Southern Leyte, Biliran, Bohol, Cebu, Masbate, Siquijor, Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Antique, Capiz, Aklan, Romblon, Camarines Sur, Camarines Norte, Quezon, Laguna, Batangas, Marinduque, Oriental Mindoro, Batangas, Occidental Mindoro, at Palawan. Sa mga nabanggit na lugar, nakataas ang yellow rainfall warning dahil sa papalapit o sa posibleng paglandfall ng bagyong Opong pagsapit ng Biyernes hanggang Sabado ng gabi. Kaya sa mga nabanggit na lugar na may mga babala sa magiging epekto ng bagyong Opong, maging alerto at updated sa mga bagong ulat na aming ilalabas dahil anumang oras ay maaaring lumapit pa ang bagyong Opong sa ating kalupaan na magdudulot ng malawakang pag-ulan at malakas na hangin. Samantala, ang bagyo na ating mino-monitor sa kasalukuyan na may kategoryang tropical depression, sa mga susunod na oras ay maaari na itong lumakas bilang tropical storm. Dahil habang papalapit ang bagyong Opong sa silangang bahagi ng ating bansa ay bahagya pa itong lumalakas, na posibleng ang umabot ito sa kategoryang severe tropical storm, na posibleng itaas ang signal number 3 sa mga posibleng daanan ng sentro ng bagyong Opong. Samantala, ang kalapit na lugar na hagip ng hangin ay posible namang itaas sa signal number 2 at 1. Kaya inaasahan natin ang malakas na hangin at malakas na pag-ulan na maaaring idulot nito. Para sa kaalaman ng ating mga kababayan, kapag ganap ng lumakas ang signal number 3, ang hangin pong ito na may signal number 3 ay maihahalin tulad natin sa kotse na may bilis ng hangin umaabot sa 85 km per hour hanggang sa bilis na umaabot sa 120 km per hour o higit pa, kaya asahan na magdudulot ito ng pinsala sa mga dadaanan nitong lugar. Dahil dito, hindi lamang hangin ang dapat nating paghandaan pati na rin ang mga pag-ulan na dala nito na maaaring magdulot ng pagbaha o pagguho ng lupa. Kaya habang maaga pa at may panahon pa tayo ay ihanda na natin ang ating mga kagamitan at ilagay sa mas ligtas na lugar lalo na sa dadaanan ng bagyo. Samantala, ang mino-monitor natin na bagyong Nando na may kategoryang Super Typhoon na kasalukuyan ay nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility ay huling namataan sa layong 630 kilometro kanluran ng Itbayat, Batanes.
Taglay pa rin ito ang lakas ng hanging umaabot sa 185 kilometers per hour at may pagbugso ito na umaabot sa 230 kilometers per hour, habang kumikilos ito pahilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Dahil sa lawak nitong bagyo ay nakakaapekto pa rin ito sa ilang bahagi ng ating bansa na siyang nagdudulot pa rin ng biglaang buhos ng malalakas na pag-ulan, at dahil dito ay nakataas pa rin ang wind signal number 1 sa lugar ng Batanes, ang hilagang kanlurang bahagi ng Cagayan, kasama ang kanlurang bahagi ng Babuyan Islands, ang hilaga at sentral na bahagi ng Apayao, Abra, Ilocos Norte, ang hilaga at sentral na bahagi ng Ilocos Sur, Gregorio del Pilar, Magsingal, San Esteban, Banayoyo, Burgos, City of Candon, Santa Lucia, Santiago, San Vicente, Santa Catalina, Lidlida, Nagbukel, Sinait, Suyo, Sigay, San Ildefonso, Galimuyod, Quirino, City of Vigan, San Emilio, Cabugao, Kawayan, San Juan, Santa, Bantay, Santo Domingo, Tagudin, Santa Cruz, Santa Maria, Narvacan, Salcedo. Pinapayuhan ng ating mga kababayan sa mga nabanggit na lugar na mag-ingat. Inaasahan natin na sa paglayo ng bagyong Nando ay maaalis na ang itinaas na wind signal sa inyong lugar. Manatiling updated sa mga bagong ulat na aming ilalabas. Base sa ating huling typhoon track ng bagyong Nando, makikita na natin ito malapit sa Hong Kong na may typhoon category, kung saan hihina na ito. Sa kasalukuyan, nasa super typhoon category pa rin ito, ngunit sa mga susunod na oras ay posible ng hamina ito at maging typhoon category na lamang. Inaasahan rin natin na maaalis na ang signal number 1 sa may kanlurang bahagi ng Luzon dahil sa inaasahan natin na wala na rin itong epekto sa ating bansa. Samantala, para sa track ng bagyong Opong, makikita natin na pagsapit ng umaga ay posible nang ito ay nasa tropical storm category hanggang pagsapit ng bukas ng 8 AM. Pagsapit naman ng bukas ng gabi ay posible nang ito ay nasa severe tropical storm, kung saan posible na tayong nakataas ang wind signal sa lapit ng bagyong Opong at posible na itong maglandfall Biyernes ng gabi at 8 PM sa Bicol Region. Kaya maghanda na po tayo dahil posible na ring makaapekto ito sa komunikasyon. Ang inyong mga mahal sa buhay ay paalalahanan na po natin na may parating na bagyo na posibleng maglandfall Biyernes ng gabi. At pagsapit nga ng Sabado ng gabi ay posible na itong malapit sa Philippine Area of Responsibility na palabas. Maging alerto po tayo palagi dahil inaasahan pa rin natin ngayong araw ang mga biglaang buhos ng pag-ulan dulot ng mga thunderstorm lalo na sa hapon at gabi. Samantala, para naman sa magiging lagay ng ating karagatan, sa kasalukuyan ay mayroon pa rin tayong nakataas na gale warning sa Kanluran at Hilagang Luzon at Silangang Luzon dahil sa epekto pa rin ng bagyong Nando na siyang nagpapataas pa rin ng alon sa ating karagatan. Kaya para sa mga kababayan natin na mangingisda, ipagpaliban po muna ang pumalaot sa nasabing lugar dahil sa inaasahan natin na maaaring umabot pa rin sa 2.8 metro hanggang 14 na metro ang taas ng pag-alon na lubhang mapanganib sa mga kababayan natin na mangingisda. At para sa nalalabing bahagi ng seaboard ay inaasahan natin na magiging moderate to rough sea condition pa rin ang magiging lagay ng panahon, kung saan nga mayroon tayong bagyo na posibleng pumasok sa mga susunod na araw, na siyang magdudulot ng pagtaas ng alon sa may silangang bahagi ng ating bansa, kung saan kapansin-pansin na nga ang pagtaas ng alon sa may sakop ng bagyong Opong, inaasahan ang pagtaas ng alon sa paglapit nito sa ating bansa. Lalo na sa may silangang bahagi ng Bicol Region na siyang inaasahan na sentro ng bagyo. Kaya maging alerto po mga kababayan at yan po muna ang latest update natin sa magiging lagay ng panahon sa ating bansa. Ingat po mga kababayan.